na maya mo tama. siya sa ganitong sitwasyon. Ang sagot, oo. Oo. Salamat sa pagsagot agad doon, Coach Deb. Diba? Novaria, ang magiging final pick para dito sa Aurora Hunters. Eska po naman ngayon na makakita tayo ng magagandang shots. Makakagaroon ba tayo ng isang team na makakuha na ng magandang match point? Dahil sa game number 5, nakita natin ang sobrang sinagad na timers on their draft. Nagkakasubukan na sa global ban yung mga coach natin. Kahit tayo, nagkakandahilo, di ko na rin maintindihan yung sulat ko. Pero gana pa rin talaga to. Partida game 5 pa lang, no? Nahihilo na tayo. Pero yung global ban hanggang game 6 yan. Nasa game 7, dun lang mag-reset. Pero tingnan natin kung sino makakuha ng kanilang match point dito sa laban na to. Okay, pasok muna tayo on to our semifinals. Best of 7, game number 5. RQ Opo. Kaito laban sa Aurora Hunters. 2-2 po ang ating current score. At pareho pa po sila nag-aabol ng isa pang puntos pandagdag sa kanilang dream to eventually step onto the stage bukas para sa Grand Finals. Yung sa current lineup nila, ngayon sa pinapakita nila dito, Aurora Hunters, yung dapat lalamang din sa early game, kung may iwasan din nila yung possible combo mula kay Mingwin. Kasi looking at it, sila Lush nandyan, si Drin Sanity and Manila Boy, again, those are aggressive heroes. Plus, si Eska po, makaka-free hit lang siya dun sa likuran, definitely, makapagbigay yan ng spasyo para dito kay Atams, para sa late game nila. Pero for RQ Kaito, for sure, hindi nila basta-basta ibibigay yung early game control against Aurora. Lalong-lalo na alam nila naranasan na nila na kapag nakuha ng Aurora yung early game, tila ba parang mahihirapan talaga silang bumawi. Kaya kita mo yung reaction, no? Sabi, Seiji, kaya mo, kaya mo. Kasi 4 silang pababa sana doon. Or 3, para maging 4 sila. Ayan, for the math. Na dadalaw agad doon sa gold lane. Kasi if ever na kailangan ng tulong ni Seiji, nandun agad sila. Pero sa ngayon, Kelvin, ang pinupuruan nila Dream Sanity. Ay! Pero hindi tatama ngayon ang Star Shatter ni Eska po. Yun yung sinasabi natin magiging agresibo yung Aurora Hunters kasi yun yung nire-require nung lineup nila. Yun yung nire-require nung composition nila at natatakot nila. Nagagawa nila yung mga ganun na napapauwi nila, natatakot nila kahit onti lang yung kalaban. Okay na yun, si Drin Sanity kahit pinirmahan na ni Kelvin, hindi siya takot kasi merong damo. Ito-double check niya na lang, di ba? At ngayon, para sa Aurora Hunters, I mentioned, ito yung hinihingi ng lineup nila, be aggressive. Para sa RQ Kaito naman, more on the counter attacks, kaya mas nag-aantay sila ng pwedeng hulihin. The flicker mula X-Nova para lang malayo yung kanilang kalaban na reset. Tama na. Yung turtle, pero retry coming in from Kelvin para Insanity. ma-secure ng RQ Kaito yung unang objective ng laban. Plus, the kills. Makukuha din nila 2 kills plus a turtle. Anong sinasabi nyong early game sa Aurora? Kaya naming kunin yan. Ito na naman yung matinding reset ng mga players natin, di ba? In an instant, nakita natin ngayon, parang burahin yung mga nangyari ng mga naunang games. Panibagong yugto, panibagong chapter naman yung nakikita natin. Tama. That level of aggressiveness ay maganda dahil nga magandang transition and conversion dito ng RQ Kaito after taking those turtle and crew skills. Kasi ngayon, nakakuha pa ng gold plating sa taas si Kelvin, no? Oo nga, no? So, ibig sabihin, lalaki talaga yung lead dito kahit onti lang. Kahit 1.6k lead na meron dito ang RQ, okay na yan sa kanila Meanwhile, for Aurora Hunters, pwedeng mag-reset lang din ulit sila dito and eventually maghanap ng kill kasi online dito yung flicker plus the ulti mula dito kay Manila Boy. Pwede tayong makakita ng ganyan. Yun na kayo sinasabi natin. Ang kaso lang, makakancel with that implosion. Tatry lang mabuhay pero may diversion play. Nandito na yung mga tropa mula sa RQ. Ang kaso nga lang, sila yung binibigyan. Nandun din sa gilid si Drin Sanity ang binibigyan. Si Kelvin, yung Todd coming in from Lalush hindi aabot. Sabay purify lang mula kay Seiji. Pero nandun na si The Wild One. Aabot pa nga lang din! At dyan ang mga pagtalon! Papagsak doon si Lalush! Hindi nyo ako tatawaging The Wild One kung hindi ako nagwawala sa mga laban. And definitely pinapakita dito ng ORQ kung paano sila re-responde, kung paano sila tutulong sa kanilang nahihirapang kaibigan. Nung akala na ng Aurora Hunters, pre, nakakuha na tayo ng magandang opportunity. Nalimutan nila. May The Wild One pa nga pala dito sa mapa. Na ngayon, 4 na nakatambay na members ng RQ Kaito.
Unti-unti pa naka-cheppy dun si CG ng gold plating. Oo nga, no? So, definitely, for RRQ, pumapabor sa kanila yung mga nakikita nating laban. Yung 1K kanina, na doble na. Naging 2K na. And yung for Aurora Hunters, definitely, ang pwede nilang gawan ng paraan dito, bigyan ng espasyo si Atams. Ito yung sinasabi ko kanina. We mentioned na ang lineup ng Aurora Hunters, hinihingi sa kanila maging aggressive. Kaya ginagawa ng RQ Kaito, for the counter, at kung wala kang flicker Manila Boy, pwede kang bigyan talaga. Grabe, no? Ang init ng mga roamers sa totoo lang. Sila lagi, no? Di ba pagalingan mag-setup eh, paunahang mag-setup dito. At nakikita din natin kung sinong yung mas ready sa mga pick-off. Sila na Diversion. nanalo at nandun na naman, diversion play. Ang target dito si Atams. Bigyan daw ng espasyo si Atams. O eto, 4 tayong rumisponde, 4 tayong pumunta doon. Kaya si Atams, napilitang lumayo, napilitang ibigay yung unang tore. Hindi mo naman nilinaw daw kasi kung anong space. Ayan, maluwang na doon sa baba. Kaso nga lang, tore nila yung nabasag. At ngayon, for Aurora Hunters, hindi mo sana gusto yun. Kasi nga, katulad sinabi ko kanina, magkailangan strong yung side lanes nyo, gold and XP. Kaso nga lang, without those other turrets, sobrang pwedeng madelay, pwedeng madalawan agad-agad doon si Atams. Kahit nga sa top lane, nung kakasabi ko lang, kailangan strong yung side lanes, hindi nangyayari kasi nga, buong puwersa ng Kaito yung dumadalaw. Di ba kung hindi natin kaya ng 1v1, idaan natin sa bilang yung laban. Tama. Di ba paulit-ulit nating nakikita Pinirmahan. na naghahanap sila dito ng kill. Si Kelvin doon, nagtry lang ding habulin si Escapo. Pero nakikita lang natin, gustong iparamdam, gustong mag-establish ng dominance dito ng RRQ. Speaking of which, ito ang ating Realme in-game equipment. Naka-glowing one na pala by the way dito si Escapo. And a Hunter Strike here para kay Kelvin, ayan, sa ating Nolan. So far, yung mga pirma niya, kaya medyo may hagod na, may sakit na. Kaya Tumatagos na to kanina the bones. nakikita natin, hindi na corrected by, death by, pero ayan na, yung daan, meron pang nasagasaan. Ganun lang kabilis para sa Aurora Hunter. Oh, Si First pahabol. down yun, pero flicker. Wild Wala One. na naman kay The Wild One. Maghahabol dun sa likuran si Atams. Mukhang makakalayo lang din Sumunod naman. pa. Sabay dito na lang muna kay Manila Boy, pero may flicker para mabuhay. Gustong magwala ni Ferds, pero ang gusto ng Aurora, mabuhay lang dun sa laban. Magandang prevention pa rin yun kahit sabihin natin ang napatayan doon ay si RQ Kaito. Dahil dalawang flicker naman yung na-exhaust niya onto Manila Boy and Insanity alone. So yung expect nila, mga surprise sipa plays ay hindi mangyayari for ilang seconds or so. Pero para sa RQ Kaito still, may diversion. uy. Saan sila po? Hinatid si X-Nova. Pati yung mga tao Ako. dito sa venue, napapariyak, napapauy. Nakita. Uy, nagugulat kasi tayong lahat sa mga ginagawa nila, pero mukhang okay lang pala mula dito sa Aurora. Tinatakot lang nila si Nova, pero tayo din talaga natatakot na rin sa ano bang pwedeng mangyari dito sa laban. Pero uy, ayan, si Manila Boy na naman tina-target. Bawal siya lumalim, pwede siyang bigyan if ever man. Pero ngayon, Lalush, binibigyan doon sa may bandang mid lane, binabasag din ni CG ang Torre. Yun lang, At si doon Nova. sa may pinakagilid, makakaligtas pa rin si Nova. At the Ay. same time for Aurora Hunters, ganito na sila kahirap. 7 minutes pa lang ng laban natin, Qwerty. Nakikita natin dito na for our Kaito, minamaximize nila kahit na paunti-unti nilang tinatry kunin yung Torre doon sa gitna. Yung unting yung unting segundo na mabibili nila para makabawas dyan, okay na yun eh. Worth it yung investment doon. Kaya unti-unti lumalaki yung lead ng kaharian dito ng RRQ. Unti-unti naman din kasi nagpatong-patong yung kanina sabi nating hundreds pa lang nakalamangan. Eventually, lumobo na. At doon natin masasabi talaga na maganda yung control ng RQ Kaito. Kasi kung papansin ninyo, kahit yung attempt nila Atams kanina na mag-split push ay napipigilan, nadadalawan agad ng RQ Kaito. Uy. Bandang gitna naman ng talagang kanina pa nila tinitignan at Si hindi Manila Boy, binibitawan ng Aurora Hunter. Manila Boy, in a few seconds, ready na rin yung flicker niya. Mukhang inaantay niya na nga lang din yun. Nag-aantay ang shot call niyan, pre, 5 seconds. Meron akong TikTok. Meron akong na. flicker. Pwede na to, pwede na. Pwede na to, kaso nga lang nagkalayuan yung RRQ eh. Parang nakakaramdam din Oo. sila. Siyempre, pag pro player ka, nabibilangan mo na yung nabibilangan mo na yung oras ng spells ng kalaban eh. Nagta-type ka eh. Diba? Nagta-type ka na, flicker, ganito. Pero sa ngayon, pwede nga maging com sila dito. O, tingin, tingin. Kasi sa ngayon, andito na ang paunang Lord para sa laban nito. 9 minutes into the game. Unang sasapak si Ferds. Pero still, hindi nila itutuloy ito not unless ma-reveal ng konti yung position
ng mga pwede mga istorbo katulad nga ni Manila Boy at Lelouch. At pwede rin tayong makakita ng diversion play, Ayun, backdoor tama pala. play. May conceal, tayong maririnig. Saan sila papunta? Nandun yung diversion. Diversion? Sa may bandang gilid. Hahatid Pero na sa naman si X-Nova Nova. lang muna yung ide-deliver. Check ba ni Drin Sanity? Mukhang Uy, nakutuba, nag-conceal. Kanino siya sasagasa? Wait lang, yung Lord nakuha na pala ng RQ. At ngayon lalaban sila dito. Una, Low ikot on pa. health na si Drin Sanity. Harap lang daw muna ang call ng RQ. Nakakuha na ng dalawa. At naghahabol pa nga si Kelvin. Kung kanina, ako yung target nyo ngayon. Ipaparamdam ko sa inyo ang ganti ng api. Grabe no, a Lord and 2 kills para sa RQ Kaito. Nabuong akala natin para pwedeng reset, hindi pa nare-reveal yung posisyon. Pero never let them know your next move talaga. Yung unpredictability ngayon na ginagawa ng RQ Kaito sobrang gumagana sa kanila. Almost 8K gold, di na po tayo. May Lord pang hawak na mamarcha sa may bandang baba. Hawak ngayon ng RQ Kaito yung ma-pressure. At afford nila yung ganitong klase ng mga pag-forward din nila Ferds and even Kelvin na ngayon. Sabihin man natin 1-0-0, pero sobrang laking bagay ng mga papunta niya ng mga ganon. Yung mga rift na nakikreate niya, yung mga fracture niya na pagpasok. Pero speaking of pagpasok, mukhang Ay! si Lex Nova kaso, napalalim si Manila Boy! Gusto lang naman sanang mag-set up. Gusto lang naman sanang baliktarin yung laban ng kaso lang napigilan ni X-Factor X Nova. Kaya naman ngayon magtutuloy-tuloy lang yung kalamangan ng RQ at si Ferds, pati si Mingwin. O diba, kumukuha lang ng tore dun sa baba. And eventually, yung Aurora Hunters, nahihirapan talaga silang humanap ng play. Pero ito Diversion? na naman ang play. Sa Papunta likod, ako! dun sa likuran. Ay, patay si Escapo! Sinalo nila doon yung mga vacuum plays at matatanggal ang dalawa. Matadamay pa si Drin Sanity pero makakaligtas pa. Manila Boy. Itutuloy lang sa pagkatok. Iniisa-isa na yung Aurora Hunters. Mag-isa na lang si Drin Sanity. May mga minions na parating. At mukhang dito nga magsisimula ang pagtatatag ng bagong kaharian. Match point para sa RRQ Kaito.